we can see the hope as the rising sun. We will arise as the star shines in the darkest night. We'll arise and leave behind the worries and the fear. We'll arise and hold on God, will never leave us nor forsake us. We'll arise and fight the darkness and the rain. Be strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing, we live in victory. We'll arise, we can see the hope as the rising sun. Arise as the star shines in the darkest night. We'll arise and leave behind the worries and the fear. We'll arise and hold on God, will never leave us nor forsake us. We'll arise, the darkness and the rain. Be strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing, we live in victory. Nothing to fear in this life, no weapon formed against us. Jesus our King is with us, He made us all victorious. No weapon formed against us, Jesus our King is with us, He made us all victorious. We will rise and fight the darkness and the grave. Be strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing, we live in victory. We will rise and fight the darkness and the grave. Be strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing, we live in victory. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and sing, we live in victory.
can see the hope as the rising sun. We will arise as the star shines in the darkest night. We'll arise and leave behind the worries and the fear. We'll arise and hold on God, will never leave us nor forsake us. We'll arise and fight the darkness and the grave. He is strong, stand and be courageous. There is hope, we will live triumphantly. We can stand and live by faith and see the power of His grace. We will rise and see, we live in victory. We'll arise, we can see the hope as the rising sun. Good afternoon world, good afternoon Philippines, at magandang hapon po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong seminars at saka word devotion every Wednesday and Friday. Mahalaga po muli ang ating pong topic sa araw na ito, continuation po ng ating pong topic which is the true worship. But before that, manalangin po muli tayo. Lord, salamat po ng marami, minsan pa Lord sa mayamang biyaya na patuloy niyo pong ibinubuhos sa bawat sa amin. Panginoon, napakatinding biyaya po ang magkaroong patuloy ng kalayaan na makinig na iyong salita, matutunan Panginoon mga bagay na dapat po namin gawin para po sa iyong kapurihan. Once again, Father God, minsan pa hinihiling po namin, samahan niyo po kami, aking Ama, anoint your servant God, for I can do nothing apart from you. At minsan pa gawin niyo pong fertile soil ang mga puso ng lahat ng mga makikinig at manonood sa oras nito. Minsan pa, Lord, be lifted up, be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Praise be to God. Nung last Wednesday po, ang ating pong topic is about yung first part po ng ating pong the true worship. At tinalakay po natin doon is about the Tabernacle of David. Kung niyo po natatandaan na itong panahon po ito ay muli itong ni-restored back ng ating pong Panginoon. Doon nakalagay sa Acts 15 verse 16 to 17. We know that at ang Tabernacle po ni David is associated with singing, dancing, making joyful noise unto the Lord, and playing instrument. And it is also consisted of the Ark of the Covenant, which represents the very presence of God, di ba? Na nakaplace po siya ron sa tent sa Mount Zion. Mount Zion po, ito po ay lugar na kung saan nagmi-meet ang mga anak ng Diyos para ma-meet nila ang Lord. It's a place of worship. Yan po ating pong talakay. Alam niyo po ba mga kapatid, na during the Old Testament, among the 12 tribes ng Israel, alam niyo po ba na ang Levites po, ang angkan po ng Levita, yan po yung pinaka-separate ng Lord, yan po yung pinaka-chosen ng Lord, yan po yung pinaka-selected ng Lord for sanctuary services. Yan po yan, among the 12 tribes. We're set apart, consecrated, and selected by God for sanctuary services. Kaya kung alam po natin yung istorya po dun sa Exodus chapter 32, bibigyan ko lamang po kayo ng konting view kung ano po nangyari doong panahon yun, nung si Moses po ay nakipag-usap sa Lord at natatagalan po yung mga Israelites, mga naiinip na po. Kaya sinabihan nila si Aaron na pwede bang gawan mo kami ng Diyos para mag-lead sa amin dahil hindi namin alam kung ano ito nangyayari kay Moses.
So, ang ginawa po ni Aaron, nagpauto naman, no? Kinolekta niya yung mga golds ng, halimbawa, earrings, lahat po yon. Tapos, nagbuo siya ng isang calf. Alam po natin yon. Kumbaga sa atin, baby cow, yan na calf, yung maliit na baka. At yun po ay sinamba nila. Matindi ang kanila pong ginawang pagsamba, kaya nagalit nun ng Lord. Kaya ang Lord, nung gusto niya na uling patayin lahat ang mga Israelites because of that sin. Kaya sabi niya kay Moses, bumaba ka doon dahil matindi ang ginagawa nilang kasalanan. Kaya po si Moses, muli naman nanalangin siya sa Panginoon at muli pinatawad ulit ng Lord. Kaya pagbaba ni Moses, kaya hinamon niya ngayon kung sino ang sa Diyos. Yan, makita po natin doon sa Exodus 32, verse 26. So he stood at the entrance to the camp and shouted, "All of you who are on the Lord's side, come here and join me." And all the Levites gathered around him. Kaya yung Levites po, iyan po yung, kumbaga, iyan po yung chosen ng Lord, itong mga Levites na ito. Kasi sila lang yung sumunod kay Moses during that time. At alam nyo ba ang panahon, kaya sineparate sila ng Lord, talagang pinili sila ng Lord for sanctuary services lang po sila. Sa temple, sila po yung maghahandog sa Lord, ng worship, ng praise, mga burnt offering, sila po yung binigyan ng Lord. Kumbaga, sila po yung pinakatawag dito. Sila po yung gustong-gusto ng Lord sa mga angkan ng Israel, ito pong Levites. Alam niyo po ba sa ating pong panahon ngayon, tayo po, kung tawagin tayo spiritual Levites po tayo. Kasi lahat po ng sumasamba sa Lord sa ating pong panahon. Ngayon, tayo po ang spiritual Levites and praise ng Lord. Kaya nandun din po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Peter chapter 2 verse 9, ang sabi po doon, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." Iyan po ang ating pong panahon ngayon. So lahat po tayo na tumanggap sa ating pong panahon, ang tawag po sa atin spiritual Levites, kasi lahat po tayo sumasamba sa Lord. Lalo na binalik ng Lord ang tabernacle ni Haring David nung panahong ng Old Testament. Ngayon, so makita po natin doon, chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Kaya hinahanap ng Lord sa atin yung kabanalan na dapat meron po tayo. Kailangan makita sa buhay natin, sanctified, we are separated unto God. Kaya din po tayo, sineparate tayo mula sa mundo, sineparate tayo. Diba sinabi ng Colossians chapter 1 verse 13? Doon sa, dadagdag ko lamang po, na God translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. So, ibig sabihin, tinanggal tayo ng Lord doon. Sineparate tayo ng Lord. Sinanctify niya tayo so that God can inhabit our praises. Para yung ating pagpupuri sa Panginoon, panahanan niya ito. Kaya ang praise and worship should flow from us every moment. Lifestyle po iyan, mga kapatid. Everywhere, in or out of season. It should be our lifestyle. Kasi alam nyo, mga kapatid, no? Parang sinasabi ko lagi, ito yung panahon na nami-minister natin si Lord. Sa lahat ng gawain po natin, kahit sa mga services, every time na magkakandak tayo ng inner healing and deliverance, di ba? So, every time na magpipray na si Bishop about deliverance, hindi naman si Bishop pa nagpapagaling eh. So, si Lord uli ang kikilos noon. So, siya uli ang magmi-minister sa bawat isa. Yun po yun. So, laging lahat ng gawain, every time, si Lord lagi nagmi-minister. Pero pagdating po sa pagsamba, ito naman po yung panahon na imi-minister natin si Lord. Amen ba? So, kailangan po lifestyle po talaga. Kaya sinasabi ko sa lahat po ng naituro ko mula simula,
No? Ito po yung pinakamahalagang turo na dapat pong matutunan ng lahat ng mga believers of Christ. So, it must be a lifestyle. Kailangan attitude po natin ito. Parang sinabi ng Colossians chapter 3 verse 23. Ano sabi doon? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. So lahat ng ating pong gagawin po natin to ng buong puso. Para sa Lord, hindi para sa tao. So kailangan itong maging attitude po natin. And also, yung sinabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ang sabi doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Kaya kailangan po yung sanctified life po natin. Para po ang Lord, i-inhabit niya yung ating pong mga pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Okay? So tayo, maliwanag na tayo po ay spiritual Levites and spiritual priest sa ating pong kapanahunan na sinabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9. At ito po, ngayon po, gusto ko ituro sa inyo about the role of worshipers. Yan. Ano po ang role natin bilang tayo po ay mananamba sa Panginoon? Sinabi ng Deuteronomy chapter 10 verse 8. Sabi doon, Deuteronomy chapter 10 verse 8, at that time the Lord set apart the tribe of Levi, okay, to carry the ark of the covenant. That is number 1, to carry the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord to minister and to pronounce blessings in His name as they still do today. So dito, napakaliwanag po. Ito po yung trabaho po natin as worshipper ng Panginoon. Tayo po ay spiritual Levites, di ba? Kasi bakit? Ni-restored back ng Lord ang tabernacle ni Haring David sa ating pong kapanahunan. So, ang una nating trabaho bilang worshipper sa Lord is to carry the Ark of Covenant which represents the very presence of God. So, ang trabaho po natin mga kapatid, no? To carry the Ark of the Covenant. At yung Ark na sinasabi, ito po, it represents the very presence of God. Na ituro ko na sa inyo noong nakaraan na doon tumatahan ang presensya ng Diyos during the Old Testament time. Doon lang po siya, doon sa gitna ng dalawang cherubim. Di ba? Naituro ko noong nakaraan. So, ibig sabihin, at doon siya, nung panahon na ni Solomon, nagkaroon ng napakagandang templo, nandun siya sa Holy of Holies. Yung Ark of the Covenant na yun, nasa Holy of Holies, at ang pwede lang pumasok doon is the High Priest. So, hindi basta-basta pwedeng lumapit sa Ark of the Covenant ang walang karapatang lumapit. Bakit? Kasi nandun tumatahan ang presensya ng Lord na punong-punong-puno ng kabanalan. Kaya pag lumapit ka rin na may karumihan ka, automatic po mamamatay sa presensya ng kabanalan ng Lord. Diba, naranasan ko rin po yung pinaranas niya sa akin yung kabanalan niya. Konti lang yun. Ang pakiramdam ko talaga para akong mamamatay. Gusto kong tumago sa presence niya. Ganun pala iyon. Matindi. So, panahon po natin ngayon saan tumatahan ng banal na Espiritu Santo. Walang iba kundi po sa ating pong mga buhay. Sabi doon sa 1 Corinthians, nalagay ko ba dyan? 1 Corinthians 3:16 to 17. Alam na alam niyo po yan. Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Imagine mo sino ka at sino ako para panahanan ng presensya ng Lord na noong panahon ay nasa Ark of the Covenant. Isipin nyo ha, sabi sa 17, if anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. Ito ang liwanag nito, makita ninyo. Noong panahon ng Ark of the Covenant, kapag lumapit ang hindi nararapat na mamatay, di ba? Kaya ngayon may bilin si Lord. Kung sino man mag-defile sa temple ng Lord, templo ka ng banal na Espiritu Santo. At sino man magwasak niyan, ang sabi doon, God will destroy him. Wawasakin din ng Lord. For the temple of God is holy. Bakit? Kasi dapat banal ang templo ng Lord, which temple you are. Okay? Kaya pag pinapanahanan na tayo ng banal na Espiritu Santo, hinihingi talaga ng Lord ang kabanalan. Bakit? Kasi we will suffer the consequence. Imagine niyo yan. So yan ang unang trabaho po natin bilang worshiper ng Lord. Yan. Kasi yung presensya niya, tumatahan na mismo sa atin. Kaya itong presensya ng Lord, it requires talaga honor, adoration, highest form of worship, hinihingi yan ng Lord, and respect more than anyone else. Hinihingi ng Lord yan, kaya nakalagay nyo sa Malakay chapter 1 verse 11.
Ang sabi doon, for from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. Among the nations. And in every place, sabi niya, every place, incense will be offered to my name. And a pure offering. Pure offering. Kailan hindi tatanggap si Lord ng impure offering? Kasi banal nga siya di ba? Pure offering, for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. So hinahanap niya, in every place, incense will be offered to my name and a pure offering. Incense, yan po yung ating po mga prayer, yan po yung mga offering natin sa Lord ng prayer, at pure offering ang hinahanap ng Lord. So ibig sabihin, hinihingi niya, it's supposed to be, pareho ng Ark of the Covenant noon, kaya meron nung panahon, meron pong mga batas kung paano dadalhin ang Ark of the Covenant, meron silang mga dapat nasundin, at kung sino yung lalapit doon, dapat nagkaroon siya ng matinding paglilinis bago niya hawakan o lapitan ang halimbawa high priest or Levites, kasi sila lang naman ang pwede. Kasi kapag iyon ay kanilang dinisobeyed, automatic, pareho nang nangyari kay Uza. Basta niya hinawakan, ang nangyari sa kanya, pinatay siya ng Lord. Kasi ganun ang kabanalan ng Panginoon, mga kapatid. So ngayon kasi, dahil meron na tayong biyaya, yun, kaya inaabuso natin yung biyaya ng Lord. Okay lang sa'yo, wala kang pakialam. Higit lalo kayo naman nasa mga worship team, Every Sunday, hindi lang yan basta-basta yung ginagawa ninyo. Nagmi-minister kayo to the Most High God, kaya dapat prepared kayo everything. Tatalakayin natin yan maya-maya, okay? So ngayon, ganito hinihingi ng Lord kung paanong igagalang, kasi we are the carrier of the Ark of the Covenant, which represents the very presence of God. So ibig sabihin, carry natin mismo ang presensya ng Lord dahil tayong tinatahanan. Okay? So, hinihingi niya sa atin, it requires honor, adoration, highest form of worship, respect more than anyone else. Yan ang hinihingi ng Lord sa atin. Okay? Kaya makita natin noong panahon ng Old Testament, ilan po yung namatay dahil sumuway sa dapat nilang gawin. So, ang Lord, naghahanap talaga siya ng ibig sabihin, pure offerings from us. Magiging pure lang offering natin sa Lord kapag tayo po ay lumalakad ayon sa kabanalan ng ating Diyos na buhay. Kaya pati yung mga high priest nung panahon, hindi sila pwedeng basta papasok sa Holy of Holies para magdala ng blood ng animals na pang-offer doon at para mapatawad ang kasalanan ng mga Israelites. Actually, hindi mapatawad, hindi mabura matabunan lang kasi yun lang ang nagagawa ng dugo ng hayop. Pero praise be to God, kasi panahon ng Lord, isang beses lang siyang tinigis ng dugo, enough na yun para lahat ng mananalig sa Kanya, kayang linisin ang mga kasalanan. Kaya ngayon, matindi ang pagtawag dito, ang preparation na ginagawa ng mga high priest bago sila pumasok sa presence ng Panginoon. Kaya ngayon, iyon din, hindi nababago. Sabi pa nga, the Lord is the same yesterday, today, and forever. Mananatili siyang the same. Kung gaano siya kabanal ng Old Testament, hindi po nababago yon. Ang may nabago lang sa atin, meron tayong biyaya. Kaya nga binigyan niya tayo ng throne of grace. Ito yung dagdag ko lang yon. Throne of grace na kahit sino pwedeng lumapit. Kaya kailangan talaga, pero ang hinahanap pa rin ng Lord, nire-required pa rin tayo ng Lord, maging banal tayo para hindi tayo mag-suffer ng mga consequence, okay? Ang sabi na sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16, ang sabi doon, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy, sabi yan ng Panginoon. Okay? So si Lord mismo ang humihiling sa atin. Magkaroon po tayo ng kabanalan bilang carrier ng Ark of the Covenant. Bilang carrier ng presensya ng Lord sa buhay natin. Kaya kailangan makita yung kaibahan natin. Di ba? Kaya nga nung nasabi ko kanina sa Colossians chapter 1 verse 13, tayo po ay diniliber na ng Lord. Tinanggal na tayo doon sa
sa ilalim ng kapangyarihan ng kaharian ni Satanas, nilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang anak na si Kristo. Kaya ibig sabihin, both yan may kingdom. At bawat kingdom may king. Diba? Yung king sa kabila, at king natin, at both kingdom, meron niyang principle. Kaya hindi po pwede nandito ka sa kingdom ni Lord, ang principle na ginagawa mo sa kaharian ni Satanas. So, kailangan susundin natin kung ano yung principle ng kingdom ng Panginoon. At ito yung hinihingi ng Lord, mga kapatid. Yung holy living. Okay? That's the number one. And trabaho po natin as worshiper to carry the Ark of the Covenant. Number two. Nandun niya sa sa ating pong binasa Deuteronomy nga ba yan? Chapter 10 verse 8. Tama, Deuteronomy chapter 10 verse 8. Okay, pangalawa, to stand before the Lord to minister. Yan. Okay. Parang na sinabi ko sa inyo, mga kapatid, no? Lahat ng ginagawa natin sa ubasan ng Lord, evangelism, praying for the sick, name it, sa lahat ng ating pong ginagawa. Lahat yan, si Lord na nagmi-minister, di ba? Kasi siya naman na nagliligtas. Habang tayo sumusunod sa Kanya, tayo po ay nag-share ng gospel, si Lord na magko-convict sa tao para tumanggap sa Kanya. So siya pa rin nagmi-minister, di ba? Siya yun. Pagkatapos, pag nagkakaroon po tayo ng mga praying sa mga sick people, si Lord pa rin ang magre-release ng healing kasi hindi naman tayo nagpapagaling. Siya pa rin ang nagmi-minister, di ba? And every time na may magawain tayo, laging si Lord ang nagmi-minister. Alam niyo ba, pagdating sa worship, walang ibang mini-minister doon, kundi si Lord. Yun po ang pinakamahalaga na dapat pong malaman ng bawat isa po sa atin, mga kapatid. So every time na tayo po ay nag-worship sa Lord, we are ministering directly to our God. Ito na yung panahon na siya yung mamiminister, siya yung manunood, siya naman yung i-impress natin, mga kapatid. Ganun yun. Yun ang dapat malaman ng marami. Kung ano po yung, lalo na po yung mga nasa worship team, kayo po na nasa mga worship team. Dapat alam po ninyo na ang lugar po ng mga worship team, hindi lamang po yan, kumbaga, lugar na where you can matututo kang kumanta, tumugtog, sumayaw. Hindi lamang po, it's not only the place where you can learn how to dance, how to sing, how to play instrument, but it's also ito po yung place na we have to learn to walk in unity and in holiness. At hindi lamang iyon, mga kapatid, kailangan talagang handa po tayo kasi magbi-minister po tayo sa the most high God ang imi-minister po natin. So, kailangan po nating matutunan talaga yon. Naalala ko po ito, Gusto ko uling, ang hinahanap ng Lord na worship ulit, babalikan po natin yung pinag-aralan natin nakaraan, dun sa John chapter 4, verse 23 to 24. Tingnan po natin yon. Yan. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in a spirit and in the truth. In the spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Ito ang hinahanap ng Ama. Naalala ko po, gusto ko i-share sa inyo, yung isang testimony po ni Rick Joyner. Matanda na po siya, propeta po si Rick Joyner. Alam niyo naman po yung mga propeta, no? Lagi silang open vision or sometimes nakakaranas silang, dinadala sila ng Lord kung saan lugar, no? Isa po doon si Rick Joyner. Nabasa ko po yung isa sa mga libro niya. Pero doon sa kanya pong isa sa mga testimony niya, nabuksan sa kanya, pinakita ng Lord sa kanya na vision, true vision, pero doon sa vision, nandun din siya, kasama siya doon sa vision. Parang sarap nung gano'n, no? May vision ka, tapos nandun ka din. Doon sa vision, nakita niya doon sa throne ng Lord sa langit mismo.
Tapos nakita niya, naghihintay ang napakaraming mga tao sa paglabas ng Diyos, ng Father, at sila'y handang-handang mag-worship. Tapos matindi yung presence, sobrang tindi. Andun siya habang nabivision niya ganun. Tapos maya-maya, lumabas na yung Lord, pero hindi niya nakita. Ang nakita niya lamang yung presence, yung glory. Sabi niya, ganun pala. At tapos, ang sobra palang ganda daw talaga ng Diyos. Napakaganda. Bagamat hindi niya nakita, no? Kasi siyempre, di niya pwede makita pa yon. So, nakita niya lang parang throne, tapos yung mga tao na naghandang magpuri. Tapos, nakita na lamang niya yung presence na napakakapal. Sa sobra daw palang ganda ng Diyos, no? Kahit yung presence niya, so, hindi mo raw daw kayang explain. It's indescribable, unexplainable, walang word na pwedeng katapat para ma-explain kung gaano kaganda ang Lord. At dahil sa sobrang ganda niya, hindi yung parang, di ba usually tayo pag nagpo-worship tayo sa either sa church, pag darating tayo, may time na wala kang gana mag-worship or kailangan mag-worship ako kasi nag-worship sila eh. So mapipilitan ka minsan, sumayaw, kumanta, di ba? Pero doon daw, sabi niya, sa sobrang ganda raw ng Diyos, hindi mo kailangang pilitin. Automatic, sa sobrang ganda talaga daw, mag-worship ka ng matindi, magpipraise ka, and so forth, and so on, dahil sa sobrang ganda ng Ama. Kasi hindi niya kayang ipaliwanag eh, itong si Rick Joyner sa book, kaya ako excited, binabasa ko. Tapos sabi niya ron, Lord, parang ayoko nang umalis dito. Parang sa vision niya, nandun siya, ayoko nang umalis dito, Lord, kahit dito na lang ako. Tapos, biglang-bigla na lang, nasa kalagitnaan ng matinding worship na sobra yung, hindi niya raw maano yung kanyang feelings, halos hindi niya makontain. Biglang-bigla, pang! Nakita naman niya, andun naman siya roon sa isang maliit na church sa mundo. Binalik siya ng Lord, yung vision niya, binalik siya sa mundo. Pak! Doon sa isang church na maliit, na nagwo-worship din sila. Bigla. Tapos, habang siya, nanonood siya doon sa mga nagwo-worship doon. Pero sa spiritual yon. May nakita siya isang tao na sobrang iyak ng iyak, walang tigil ng iyak, sobrang bigat. Pero nakita niya yung tao, kahit na nakikita niyang mukhang meron siyang pinapasan o dinadala. Pero grabe siya mag-worship, nagwo-worship ng husto, yung tao. Tapos, biglang pinakita ulit ng Lord sa kanya, yung kalangitan. Nakita niya mismo ang Diyos, pinatigil ng pag-worship yung mga nasa langit, pinatahimik. Parang pinatahimik ng Lord. Tapos pinakinggan niya yung taong yun, nandun sa malit na church na nag-worship ng matindi, pinakikinggan niya habang wino-worship siya. Tapos bigla sinabi ng Lord sa kanya, ito yung ibig sabihin nitong John 4:24, worship me in the spirit and in the truth. Sabi gano'n sa kanya. Ang taong ito, sabi niya, matindi ang problema niya. So, ibig sabihin, kumbaga, nasa end of the road na siya, wala na siya nowhere to go, no one to ask, no one to lean on para humingi siya ng tulong. Parang sobrang bigat ng problema ng taong yun. And yet, grabe siya mag-worship sa Lord. Kaya sabi ng Lord, yan daw ang meaning ng John 4:24. Kasi usually, ang maraming mga Kristiyano, nakabase ang ating pag-worship, pag-praise sa Lord, depende sa ating kalagayan, sa ating sitwasyon. Halimbawa, sobrang blessed tayo, sobrang lahat na sobra tayong masaya. Kaya grabe ka rin mag-worship sa Lord kasi masayang-masaya ka, di ba? Ganun usually. Pero pagdating na nung maraming problema, halos parang wala nang lutas ang problema mo. Wala na, parang wala kang gana muna mag-worship kasi wala ka sa mood dahil malungkot ka. Yung parang sinasabi ng Ama, hindi dapat ang pag-worship natin, hindi dapat nakabase sa kung ano ang sitwasyon natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, anuman ang sitwasyon mo, hindi na babago ang pagka-Diyos ng ating Diyos. Kaya, anuman ang sitwasyon ng buhay mo, worthy, deserve ang Lord na bigyan natin ng pinakamataas na uri ng pagsamba at pag-worship no matter what your situation is. Hindi yan nakabase sa sitwasyon ng buhay mo. Kaya ang pinaliwanag niya kay Rick Joyner. Ito ang hinahanap ko. Yan pala mismo ang meaning ng John 4:23 to 24. Balikan nga natin yung 23. Ang sabi doon sa 23, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in the truth. Yung pala sinasabing, worship me in the spirit
and in the truth. Kasi yun yung katotohanan niya eh. Hindi yun, yung truth, yung kanyang spirit, sa spiritual things, hindi nababago yun. Yung truth, yung katotohanan kung sino siya, yung kanyang pagka-Diyos, hindi yun nababawasan kahit konti, kahit anong sitwasyon ng buhay natin. Hindi mananatili, kaya humahanap siya ng worship in the spirit and in the truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Who will worship Him? Sige na. Yan. Who worship Him must worship Him in the Spirit and in the truth. Iyon pala ang meaning ng worship the Father in the Spirit and in the truth. So, ibig sabihin, talaga palang nire-require tayo ng Lord, sambahin natin siya sa pinakamataas na antas ng pagsamba bilang Diyos. Okay? At walang kinalaman doon kahit ikaw may problema, kahit ikaw sa damo ka ng problema mo, kahit wala kinalaman doon. Basta yung nararapat at nakailangang pagsamba na ibibigay natin sa Kanya, ibibigay natin sa Kanya. Kasi Father seeks true worship from a true worshiper nga. The one who will worship Him in the Spirit and the truth. So worship that is motivated and quickened by the anointing of the Holy Spirit. Yung pala ang worship na tinatanggap ng Ama sa langit. Kaya ngayon, kailangan po, kaya tayo mga kapatid nga pala, no? Balik ko lang po sa mga worship team. Mga worship team. Tip lang sa inyo. Every time, halimbawa kayo po ay nasa worship team. Kung paano po ang Levites and priests, nagkakaroon po sila, yung 2 Chronicles chapter 35 verse 10 to 14. Yan. Ano na lang po ninyo, sulat nyo na lang po yung verse na yan. No? Yung Levites and priests, nagkakaroon sila ng matinding preparation for themselves to offer sacrifices to God. So similarly, tayo rin, our role today is prepare the heart. Prepare po natin ang ating pong mga sarili. Lalo, halimbawa, ikaw ay worship team. Tuwing tayo po, kailangan prepare tayo. Mamaya ipapaliwanag ko paano tayo mag-prepare, no? Kapag kayo nagpapakanta, ang trabaho po natin, ito po ang trabaho natin to stand before the Lord to minister. Ibig sabihin, tuwing tatayo ka, ang una mong ginagawa is to minister God. Huwag kang mag-preach, okay? Kasi this time, ang imi-minister mo is God. Siya mismo, siya yung i-impress mo. Siya yung kailangan siya, kasi nanonood siya. Siya yung i-minister mo, hindi yung magpipreach sa congregation. Diyan, mini-minister mo rin congregation, di ba? Ikaw uli. Ibig sabihin, si Lord ang i-minister mo na once na ikaw ay tatayo, i-minister mo agad si Lord. Magpapa-impress ka kay Lord kasi yun yung part niya. Okay? Pero pag nalugod si Lord, pag nalugod na si Lord dahil sa matinding worship na ginagawa mo, pag nalugod na si Lord, and also ang trabaho mo rin, i-minister mo ang Lord, tapos ang congregation, ililid mo rin silang lahat to minister God. So lahat tayo, ang trabaho natin, i-minister natin si Lord. Kaya iwasan ninyo, yung nagpipreach kayo pag kayo nagpapakanta. Hindi ganun. So unahin yung gagawin, minister God, and then lead the congregation also to minister to God. Yun po ang proper, mga kapatid. Hindi minsan naubos yung oras natin, copy-preach ninyo. Imbis na nag-minister tayo, ang bato-bato sa langit at tamaan ay magbago. Hindi, joke lang po. Pero may dumating natin, pag naglugod si Lord sa ating pong pag-minister, magre-release yan si Lord. Magre-release yan ng power niya. At biglang magbi-minister siya. Ganun si Lord kasi pag nalugod siya, automatic doon, magre-release siya yung presence niya. Ia-anoint niya yung worship na binibigay natin. So, biglang mababalot siya ng presence ng Lord. And we know where the presence of God there is freedom, there is liberty. Tapos minsan, biglang magbibigay ang Lord ng word of knowledge, of word of wisdom. Sa song leader, minsan sasabihin,
kung ikaw kapatid, yun ang panahon na ikaw, pag nagbigay na si Lord ng word dahil nalugod siya, dahil minister natin si Lord, mag-release naman si Lord ng kanyang anointing, at bigla mo sabi, ikaw kapatid, kung ikaw ay ngayon nabibigatan ka, sinasabi ng Lord sa'yo sa oras na ito, ganon, ang kabigatan mo'y kabigatan ni Lord, ganyan. Yan supposed to be, ano, mga kapatid, ganon po. Yan tip ko lamang po sa mga worship team. Kasi sometimes, nag-isip tayo kung anong sasabihin natin sa congregation. Ang lagi nyo isipin is point of time, nakatayo kayo sa presence ni Lord. At siya yung inyong imi-minister. Okay? Siya yung inyong i-impress. And then lead the congregation also to give their offering of praise and worship to God. Yun, mga kapatid. Tip ko lang yun, para hindi po kayo, mag-flow lang po kayo, mga kapatid. Mag-flow kayo, mag-worship kayo, mag-flow lang kayo. Huwag nyo na isipin kung ano sasabihin nyo, mag-flow lang kayo kay Lord. Yan ang pangalawa na trabaho po ng mga worshiper. Pangatlo, ito po yung pinaka-last, to pronounce blessing in His name. Yan yung binasa natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 8. Diba? Ito yung last part na. So, ibig sabihin, ito na po, we are to impart blessing to God's people. Sometime, mag-release si Lord ng miracles, ng healing. Okay? Pareho nung nangyari sa akin, tinestify ko sa inyo, yung kay Pastora Sabjil, di ba? Nung siya ay dapat ipapasok na siya sa ospital dahil talagang, tingin ko talagang, tawag dito, madidehydrate na siya during that time. Kasi, trinay ko lang siyang painumin ng isang kutsarang tubig bago ako mag-pray. Sumuka siya. Tapos nakita ko yung suka niya, kulay dilaw na. Sign na po ng dehydration niya. Wala pa akong alam nung panahon. Ako ay nag-pray lang muna sa Lord. Nag-pray ako, nag-worship ako sa Kanya. Biglang nung tinignan ko siya, di ba? Para siyang bangkay. Bangkay na talaga. Kaya biglang sinabi sa akin ng Lord, proclaim my blood. Sabi niya, padala yan sa iyo. Padala daw ng kaaway. So yung sakit niya, hindi pala natural sickness yun. So ibig sabihin, padala ng kaaway, attack ng kaaway yun. Kaya nung kinanta ko yung niya, habang nagpipraise ako sa Lord, there is power, wonder-working power. So ginagamit din pala ng Lord yun as weapon. Grabe, no? Talaga si Lord. Yung mga warfare praise, matitindi pala ho yan eh. Yung, by the blood of Jesus, by the blood, matitindi ho pala yan. Kaya nagkaroon po siya ng healing at deliverance noon. Isa po yan. So to pronounce blessing in His name. So mangyayari niya, makakapag-release ka ng blessing sa pamagitan ng ating pong Panginoon. Naalala ko rin po, alam niyo ba mga kapatid, noong panahon po nahawak ko po ang Tambourine Ministry po noon. Noong panahon po yun alam niyo ba nag-concert kami? Tambourine, nag-concert po kami. Natutuwa ako dahil umattend yung mga iba't iba sa body of Christ during that time. Umattend po sila. Tapos meron po doon, nung matapos po yung aming pong concert, lumapit po sa akin, isa sa mga asawa ng pastor sa ibang church po yun. Taga Laguna sila. Sabi niya, alam mo, Sister Lynn, natingin ko lang kasi sa mga dancer, sa tambourine, okay lang, uso-uso lang, ganyan, ganito lang. Po sa akin, wala. Hindi ako interesado sa mga ganyan. Okay na, sige. Kayo magsumayaw na sa church. Kung gusto niyo sumayaw, ganyan. Pero nung nakikita ko kayong sumasayaw, kasi nag-exhort din po ako Nung nakita niya raw, kasi nasa harap ko siya kasi it so happened, yung part ko, doon po ako nasayaw doon. So marami po, mga tamburinis. So happened, nandiyan siya sa harap. Nakita ko po siya, lumuhod na siya. Tapos nakita ko siya, umiiyak siya. So, ibig sabihin, na-touch siya, nagkaroon siya ng restoration, na-revive siya, sabi niya ganun. Kaya sabi niya, naging interesado ako, gusto ko rin matutunan yan. Masarap parang sumayaw sa Lord. Kasi tinitingnan ko kayo talaga, parang gusto ko nang tumayo at sumayaw akong kasama ninyo. Yan. Kasi bakit? Kasi punong-puno ng presensya ng Lord. Yung habol mo doon, the presence of God. Bakit? Kasi na-minister nga si Lord Kaya bumaba yung presence niya. Kaya pagbaba ng presence niya, magpo-pronounce ka naman ng blessing. So, marirelease naman yon sa congregation, yung blessing na yon. Ganun po yan, mga kapatid. Ngayon, so, kailangan po dapat alam ito ng mga worshiper. Lahat po tayo worshiper ng Panginoon. Kaya po yung higit lalo kung tayo po'y kasama sa worship team, ano ka man, halimbawa, kasi nga, di ba yung tabernacle ni David associated with singing, dancing, making joyful noise to the Lord, and yun, playing instrument.
Okay, so meron po tayong mga worship team. Higit lalo kung kasama ka sa worship team, mga kapatid. Hindi lamang yan, type ko lang kasi uso. Dami nagsasayaw, daming kumakanta. Gusto ko rin mag-back up na lang ako. At least may nagagawa ako sa church, ganyan. Mga kapatid, mahalaga po yan. Ang worship team po should not be just a place. Hindi lamang po yan para matuto ka, paraos ng oras. Hindi po, mga kapatid. Ang worship po, napakahalaga niyan sa Panginoon. Kaya po ang worship team dapat should have high commitment. Mga worship team, makinig po kayo para po rin sa inyo ito, no? Worship team should have high commitment. Bakit? Because it is responsible to minister to the Most High God. Magbi-minister ka sa pinakamataas na Diyos, ang may lalang ng langit at lupa. Okay? At hindi lang yun, magbi-minister ka sa Lord at gagamitin ka ng Lord na mag-minister sa congregation. Okay? Kaya kailangan handa po lahat ng mga worship team. Hindi po yan basta-basta. So lahat ng worship team, tinutukoy ko, singers, dancers, musicians, lahat po tayo nakasama sa worship team. Lahat po tayo ng mga mananamba sa Lord. Especially ito pong worship team. Dahil kayo pong ginagamit every Sunday, no? Tumatayo po kayo kasama ng priest. Okay, yan ang tayo ninyo. Kaya ibig sabihin, magmi-minister kayo to the Most High God. Kaya dapat hindi nyo binabasta-basta ang ministry niyan. Hindi nyo binabasta-basta yung ginagawa ninyo sa church. Pinakamataas yan. Kasi yan ang panahon ng pagmi-minister sa Lord. So, dapat meron po tayong mga tawag dito, meron po tayong mga paghahandang ginagawa. Pareho nga po ng during the Old Testament, mga Levites, mga priest, meron po silang paghahanda bago sila mag-offer, bago ang high priest mag-offer ng blood doon sa Ark of the Covenant. Ngayon, ano ang dapat nating ihanda? Mark chapter 12, verse 30. Ito po rin natin. Babasahin po natin doon, ha? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, maging handa po tayo spiritually. Nalagay ko ba dyan? Hindi, ano? Sulat nyo na lang po. Ibig sabihin, ito kasi, yan, andyan na po lahat yan. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Spiritually, ibig sabihin, mentally, emotionally, strength, physically. So, ibig sabihin, meron tayong mga ginagawa paghahanda. Spiritually, ito nakalagay dyan, mentally, emotionally, physically. Parang ako po ang may hawak po ng worship team, ng dance noong panahon. Siguro mga 1993 yata, hinahawakan ko, 1993, 1992 something, ang tambourine dance, no? Alam nyo ba, kasama sa activities po namin, may paghahanda po kaming ginagawa. Halimbawa, sa loob ng isang buwan, meron po kami once a month, meron po kaming gathering for prayer and fasting. Handa po kami spiritually, hinahanda po namin spiritually. Okay? Prayer and fasting, soaking with God, more word of God, worshiping Him. Meron po kami mga ganun, mga kapatid. Hindi basta lang, oy, ikaw pa tutugtog bukas, ay, ako ba? Ay siya, pwede bang ano na lang sa ibang ganyan pa, marami pa yung ganun. Tapos, tutugtog bukas, o kaya sasayaw bukas, o kaya kakanta bukas, sa gabi, nag-games pa. Ay mga kapatid, magmi-ministry ka sa the Most High God. Diba? Nakakahiya sa Panginoon. So, dapat bilang kasama ka sa worship team, meron kang ginagawa may paghahanda, unang-una spiritually. Kaya noon, talaga ni-required ko noon ng mga worship dancers. Once a month, bukod pa sa aming weekly, personal, na pag-aayuno, pagpa-fasting, bukod pa ho doon. Kasi ako every Sunday talaga fasting ko yan. So bukod pa yung personal namin sa pangkalahatan na general gathering po namin. Na once a month, meron po kaming prayer and fasting na
pag-aaral namin ng Word of God about worship, tinuturo ko. And then magpo-flow po kami sa prayer, sa praise and worship, sa soaking. Ganun po ginagawa po namin. Ngayon, ganun din, kailangan handa ka. Mentally, emotionally, you are free from sin. Lalo na pag ikaw yung magpapakanta or magbaback up ka. Hindi parang tinatamad ka pa, pinipilit ka pa. Nakakahiya sa Lord. Kung si Lord kaya, tamaring bigyan ka ng hangin para makahinga. Tamarin si Lord na bigyan ka ng pagkain para ka mabuhay. Diba? Parang ganun yun. So mentally, emotionally, nakakatuwa no, nung hawak ko itong mga tambourine dancer. Sinasabi ko sa kanila, hindi lamang sa kaorasan ng special number, ibibigay mo yung the best mo. Kami, kahit practice, kinukonsider namin yan, bibigay namin yung the best. Kasi kahit habang nagpa-practice kami, sinasayawan namin si Lord. Kaya bitay, malibawa, hindi po pwedeng meron kang dalahin. Halimbawa, may dumating at nakita kong na-late na konti, nakaupo lang doon. Sabi ko, ba't di ka pa sumasama sa, sa practice? Ako muna yung papahulas. May sama po ako ng loob. Kakausapin ko po muna si So, yung isang co-dancer, may sama ng loob. Kakausapin niya muna yon. So, kailangan muna silang mag-usap, magpatawaran. Pag okay na, yon, saka na siya sasama sa practice. Ganun ho nung panahon ko. Kaya sabi ko, walang tatayo dyan. Kahit during practice, na may sama ng loob, may iniisip na masama, bawal yon. Kasi you have to prepare yourself mentally, emotionally. At ganun din po physically. Ibig sabihin ng physically, bigay mo yung best mo. Hindi po pwedeng, halimbawa, sintonado ako, si Lord naman, nakakaintindi naman niya. Yung parang binasta na yung sayaw, binasta na, mairaos mo lang. Kailangan, hindi po pwede yung ganun. Kailangan the best ibibigay mo. Diba, kung kaya mo sa school, the best, lahat binibigay mo. Nagiging cum laude ka, lahat na. No? Valedictorian, everything, kasi binibigay mo the best mo. Ganun din sa Lord. Pagdating po physically. Ngayon, sabi naman ng iba pa, paano naman po kami, Reverend, halimbawa, sa iba't ibang mga bansa, sobra po kaming busy. Ay, wala na po kaming time sa practice. Yung basta yung the best mo. Sinasabi ko, I'm not asking na kailangan perfect ang sayo mo. Hindi. Yung the best mo. Kung yun na yung best mo, I think, go for it. Kasi ang lagi tinitingnan ng Lord, yung the best na ibinibigay mo. Hindi yung parang napilitan ka lang. You know what I mean? Kaya ho, nung panahon ko, siguro mga 30s pa ho ako nun, talagang kumbaga, kung kailangan kong ma-develop tayo. Kasi yamang nasa dance tayo. So, ang tendency talagang, ang pinaka-fundamental na dance nun, ibig sabihin, pinaka-basic, at least meron kang alam. Alam niyo ba, naghanap ako ng ballet school dito sa Batangas, na ballet dance school, nakatagpo po ako. And during that time, siguro mga ilan po kaming pumasok, no? And sabi nung instructor, sabi na hindi ako tumatanggap ng matanda na. Hindi mo tumatanggap ng matanda na. At tinatanggap namin 3 years old. Kasi yan, ipiniform daw yung bone niyan. Para para ma-form yung bone niya na madali pa siyang, kasi ang ballet, hindi yan basta-basta. Piniwanag ko sa instructor, sabi ko, ganito kasi kami, worship dancer sa church. Sabi ko, hindi kami mag-aaral para sumama sa kompetisyon, no. Para malaman lang namin yung mga basic steps na kasi fundamental lang, alam namin ng first position, second, third position, yung mga flick ng kamay, matutunan namin yon. Lahat yun lang. Kasi nag-o-offer kami ng dance sa Lord. So, hindi namin kailangan mag-excel, sabi ko gano'n. Ganun ba yon? Kaya po kami tinanggap. So, sakay nakita yung mga edad namin, 30 plus, naka-leggings akong ganyan, naka-swimsuit, tapos nagagaganyan ako doon. Imagine niyo yon, para lang po namin matutunan yung proper. Kasi yun yung pinaka the best na para yun yung pinaka the best ko. Kaya nung panahon ko, meron din kaming time natutunan po namin yung mga first position, second position. Kaya nung panahon po namin, kami ang madalas imbitahin po sa iba't ibang mga lugar to teach them. Kasi nga meron akong kasama kasi natutunan namin yung mga proper positioning, pati yung mga flick ng kamay, yung taas, tsaka yung taas ng... At kami rin yung madalas na
imbitahan, halimbawa may mga lalaking gathering ho ang Body of Christ during that time, kami ho pinasasayaw nila kasi tuwan-tuwa sila sa sayaw namin. Dahil lahat, uniform po ang sayaw po namin. Yung flick ng kamay, yung flick ng ulo, tsaka yung tapon ng ribbon ng tamborin, yung point ng paa, naku, para ako magde-demo dito di ba? Yung point ng paa, lahat po yan. Kaya hindi ko lang po, wala pa ni kasi nung panahon ng, mabibideo sana, ganon. So, ibig sabihin yung the best. Kaya yon yung mga natutunan namin doon, kasi basic lang naman ang kinuha namin doon Tinuruan din kami ng power dance. Imagine nyo, nagpa-power dance ako nung panahon. Kaya, ibig sabihin, kaya minsan, tinitingnan ko talaga yung mga dancer, no? So ngayon sabi niyo, kasi wala naman kami hong time para mag-aaral, pero kung yun yung the best ninyo, di ba? Hanggang kaya nyo ma-improve ninyo kasi binibigay natin yun kay Lord, mga kapatid, at napakahalaga yun sa Panginoon. Napakamabangong samyong handog yun sa Lord. Kaya within a month, meron po kami kung tawagin, meron kami gathering for prayer and fasting. Tapos meron po kami kung tawagin, kahit wala po kaming special number, kami po ay meron po kami mga stretching kung tawagin. Nag-stretching po kami, ginagawa po namin yung mga dapat gawin para ma-improve yung mga execution ng pattern, execution ng kamay, pati yung tayo, yan lahat po yan, nagkakaroon po kami yan. Ibig sabihin, stretching, yan. Tapos syempre, kung meron kaming special number, practice. So, kompleto po yan. Hindi po yan nawawala at siyempre, yung kanilang devotion sa bahay. Napakahalaga po nung kasi nasa worship team. So, ganun din dapat ang mga singer, ang mga musician. Okay? Mga singer, hindi yung binasta na, pinilit ka po, pwede ka ba mag-backup? Naku, titingnan ko muna kasi ako, hindi ganun, mga kapatid, tsaka maghanda ka. Ay, kailangan hingin mo, pwede bang sabihan mo ako ng mahaba-haba kung ako ang magbabackup para makapaghanda naman ako kay Lord? Siyempre, haharap ka sa the Most High God. Kaya hindi yan binabasta, mga kapatid. Okay? Kaya po, marami pong ako natutunan sa Lord mismo personally. Alam niyo ba? Ilang minuto pa? Kasi 12 minutes, okay, mahaba-haba pa. Kaya alam nyo, during time ko, mga kapatid, nung panahon ko, may time, madalas akong pasayawin ni Lord. Promise. Minsan, kahit umaga, tuwing umaga minsan, may ginagawa ko sa bahay, binasabihin sa akin, Lord, dance. Usually, tamborin yun. Nagsasayaw ako ng tamborin. Tsaka yung kilabot ko niyan. Humihiling talaga si Lord. During madaling araw naman, during my prayer time, pasasayawin ako ng Lord. Worship naman. At habang sumasayaw ako ng worship, sabihin ko sa kapatid, ako'y iyak ng iyak. Kasi alam ko, si Lord nanonood, na-entertain siya. Tapos nararamdaman ko yung yakap niya. Kaya wala akong iyak ako ng iyak. Habang nagwo-worship ako ng dance sa Kanya. During sa aking prayer time. Bawat flick ng kamay ko, ramdam ko yung kilabot niya, at ramdam ko yung yakap niya, at ramdam kong nakangiti siya at siya'y tuwang-tuwa. Lagi siyang humihiling sa akin. Noong panahon. Kaya nga nitong mga nagdaan, sabi ko, Lord, sayang hindi na kasi more on intercession ako. May mga times sabi ko, Lord, hindi na kita nasasayawan kasi hindi na kaya ng katawan ko. Minsan basta lang ako sumayaw. Alam niyo ba? Minsan bigla lang ako sumayaw. Sayaw lang ako, ano lang yung kaya kong kengkoy pa ngayon sayaw ko talaga. Pero syempre buong puso. Nagulat ako. Bigla akong kinilabutan. Ako, iyak na naman ako. Sabi ko, Lord, pinatulan niyo yung sayaw kong yun. Ang pangit-pangit. Sa totoo lang, kasi natuwa si Lord. Kaya noon, sumasayaw ako nung kaya ko pa. Hanggang itong mga nakaraan, during may, magpe-pray na ako, may time inilit pa rin ako ni Lord. Indak na kaya na lang ng katawan ko. Alam niyo, talagang iyon pa rin si Lord. Naghahanap talaga siya. Nauuhaw siya, mga kapatid. Nauuhaw si Lord ng naiiyak ako. Nahiiyak ako. Nauuhaw si Lord ng pagsamba. Kasi usually, karamihan ng mga Kristiyano, lalapit sa Lord, hiling ng hiling. Puro prayer, Lord, Panginoon, puro ganon. Pero, namating ba ang punto na pinupuri niyo si Lord? Lalapit lang kayo sa presence niya para siya sambahin. He worships siya. Kasi naghahanap si Lord. It is the main purpose, mga kapatid, kung bakit tayo nilalang ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Kasi pagdating sa langit, tigil lahat. Preaching, whatever, lahat lang puro worship at pagpupuri sa Panginoon.
nauuhaw si Lord. And usually nakatingin siya sa mundo. Naghahanap siya, kapatid. There are times, no, naghahanap si Lord, humihingi sa akin. At pagdating sa ganun, bigla na lang akong aawit and mararamdaman ko na uli ang presence niya. Hindi nagbabago si Lord, kaya ako tuwang-tuwa lagi sa Panginoon. Tama ba, mga kapatid? Okay. Kaya ho, mga kapatid, nakakatuwa, meron po tayong throne of grace nowadays. Yun po ang kagandahan nun, nakakalapit po tayo, hindi pareho nung Old Testament po. Nung Old Testament, talaga namang walang pwedeng basta lalapit sa throne of holiness ng Lord, mamamatay. Pero praise be to God, binigyan tayo ng new covenant na pinagtibay ng dugo ng Panginoong Jesus. At dun sa new covenant, naglagay siya ng throne of grace na nakalagay sa Hebrews chapter 4 verse 16. I don't think nandyan yung wala. Lagay nyo na lang Hebrews 4:16, the throne of grace. Kaya sinabi doon, let us therefore come boldly pa unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of needs. Kaya ibig sabihin, hindi na nakakatakot lumapit sa kanyang trono. Di lalo tayo ngayon. Kung noong panahon nga, naghahanda sila ng gusto, makalapit lang. Tayo anytime, naghahanap si Lord. Kaya nga tayo may throne of grace. Amen ba? Okay, dito po ako magkatapos dun sa praise and worship has threefold purpose. Ang praise and worship po, ang worship natin sa Lord, meron pong threefold purpose yan. Una, number 1, it glorifies God. Unang-una, nag-glorify si Lord. It glorifies God and keeps our focus on Him and His power. Unang-una, nag-glorify si Lord, mga kapatid. At pangalawa po, napufocus, ibig sabihin, napufocus lang, tayo ay pinufocus lang sa Kanya at sa Kanyang kung gaano siya ka-powerful. That's the most important thing. It glorifies God. Ito po nagawa ng praise and worship. It glorifies God. At the same time, it keeps our focus. So, ibig sabihin, napupokus natin kung sino siya at kung gaano siya kamakapangyarihan. Okay? Kaya lagyan nyo rin po yung mga bersikulo, no? Kaya we have to thank Him always. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Parang sinabi ko sa Malakay chapter 1 verse 11. Kahit na yan nyo na lang, isulat nyo na lang po yan. And also dun sa Psalms 18 and Psalms 150. Lahat po yan. So all about pagpupuri at pagkilala kung sino siya at kung ano ang kanyang kapangyarihan. Yan pong unang purpose ng ating pong praise and worship. Pangalawa po, it terrifies and throws the enemy into confusion. Yan pa yung nagagawa, no? Yung sinabi sa 2 Chronicles chapter 20, itong istorya natin, alam nyo na po ang istorya po ng 2 Chronicles chapter 20. Diba? Nung ang Ammonites, lahat ng ites ay gustong lusubin sina King Jehoshaphat na napakatindi ng kanilang army. Kaya natakot po si King Jehoshaphat. So, nang ginawa niya, nag-ayuno sila, nanalangin sila. At sinabi nga ng isang propeta, huwag kayong mag-alala. Sabi ng Lord, the battle is mine. Kaya ngayon, pagsugod nila sa battle, ito yung ginawa ni King Jehoshaphat. 2 Chronicles chapter 20 verse 21. After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord for His love endures forever. So, ibig sabihin, nilagay niya sa unahan yon. So, as they began, nilagay niya sa unahan agad ang mga worshiper. Pagsugod nila, hindi niya nilagay sa unahan yung mga magaling makipaglaban. Nilagay niya sa unahan, worshiper, na mag-worship sa Lord. Anong nangyari? As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Sabi doon, sa verse 23, the Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. Verse 24, when the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. Tapos ano ginawa nila? So Jehoshaphat and his men went to carry off their plunder.
Kita ninyo, the plunder, and they found among them a great amount of equipment and clothing and also articles of value, more than they could take away. There was so much plunder that it took 3 days to collect it. Ang tindi po nito nagawa, it terrifies and throws the enemy. Sila po, ang tindi ng arming yun, wala talaga silang kalaban-laban. Pero dahil doon, nung nilagay niya habang nag-worship ang Israelites sa unahan ng kanyang army, itong mga kalaban sila ang nagpatayan. Kaya pagdating nila doon, nag-harvest pa sila, nag-reap sila ng mga blessings. Yan ang nagagawa. Pangatlo, nagawa ng praise and worship, purpose. Pangatlo, praise encourages the believer to proclaim victory in the spiritual realm before it is manifested in the natural realm. Okay? So, ibig sabihin, in-encourage nito, mga worshiper, na i-proclaim mo na yung victory mo sa spiritual realm bago pa ito mag-manifest sa natural realm. Pareho nga nung ginawa po ni King Jehoshaphat. The same verse na rin po yan, 2 Chronicles chapter 20. Diba? And dahil doon, nagkaroon po ng katagumpayan silang lahat, mga kapatid. Kaya po, ito po nalagay sa puso niyo, ito po nagagawa ng praise and worship. At the end, tayo pa rin po ang nami-minister. Ngayon, alam po natin na walang ibang, alam po natin si Satanas, siya po yung pinaka-anointed cherub ng panahon sa Ezekiel chapter 28, di ba? Chapter 28. Kaya siya pinakamagandang anghel sa langit. Nasa kanya lahat yung mga mamahaling stones, pati yung mga instruments. Siya yung may hawak niyo sa langit, mga kapatid. So, ibig sabihin, pinakamagandang anghel siya sa balat ng langit. Kasi bakit? Hawak niya kasi worship. Kaya ngayon, siya binagsak dito sa lupa, natural. Ang pinupuntahan niya first and foremost din, music din. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga pinakikinggan nating music. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na okay lang naman, wala naman. Mag-ingat lang po tayo kung ano pinakikinggan nating music, mga kapatid. Kasi kung alam po natin ng mga panahon nung tape recorder pa ho yung mga cassette tape po ang pinakikinggan nun, pag binabackmask mo sometimes yung pinapakinggan mo, meron po siyang backmask message. Sometimes, praise Satan, praise Satan. Kasi gusto ni Satanas, siya ay mapapurihan, sambahin. Kaya sumisingit po yan sa mga music. Kaya kayo, mga music team, no? Pati kayo mga kabataan na nakikinig sa akin o nanonood ngayon, maging aware po tayo sa atin pong mga pinapakinggang music or pinapanood. Kasi 40 din yan ni Satanas. 40 yan ni Satanas. At alam niya, yan ay gustong-gusto ng Lord. Kaya aagawan niya ng, ibig sabihin, imbis Lord ang minister mo, aagawin niyo ni Satanas para sa kanyang purpose. Kaya mag-ingat po tayo kung anong atin pong pinanunood na music or pinapakinggan. Praise be to God. Type Amen kung marami po kayong natutunan. Praise God. Tayo po'y manalangin. Lord, thank you so much sa nagdaang oras, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng information about yung kahalagahan ng worship sa iyong harapan. Panginoon, bayaan niyo ilagay sa puso ng bawat isa ang tunay na espiritu bilang worshiper ninyo, aking Ama. At patuloy, Panginoon, lahat kami, Lord, gawin niyo kami totally, Lord, to worship you in the Spirit and in the truth. At patuloy kang malugod at maluwalhati. At salamat, Panginoon, dahil sa gusto niyong purihin namin kayo, Panginoon, kaya binigyan niyo kami ng maraming songs. Thank you, Lord, sa napakaraming songs na binigyan niyo po sa ministeryong pinagkatiwala niyo po sa amin. At continue, God, na ilagay niyo ito sa puso ng lahat ng J1 people, maging saan po mga kapatira na nanonood, Panginoon, ganun din, Lord, ilagay niyo ito sa puso ng bawat isa. And all the benefits of it, Lord, patuloy, Panginoon, makamtan ng bawat isa sa amin. Thank you so much. And Father, muli, patuloy po namin tinataas sa inyo ang pong prayer and fasting. O Father God, patuloy ito ilagay sa puso, Lord, ng bawat isa na ito, Panginoon, ay hinihingi niyo po sa amin, aking Ama, at patuloy namin inaangkin, Lord, ang katagumpayan, ang kasagutan sa amin pong mga panalangin. At isa pong hiniling po namin, Lord, magbunga ang pong prayer and fasting as a whole, Lord, ng napakaraming mga buhay na
kaluluwang maliligtas, Panginoon. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Hiniling po namin salvation upon salvation upon salvation be upon the whole world, Father. At Lord, makakontribute ng napakalaki ang aming pong ginagawang prayer and fasting, Panginoon, for the salvation ng napakaraming tao sa buong mundo. At makakontribute kami, Lord, ng malaki para magkaroon na po ng katugunan, kaayusan, healing and deliverance sa mundo, Panginoon, sa kinakaharap po naming pandemic. Thank you so much. O Father God, let your agenda, God, be fulfilled sa buong mundo, aking Ama. At maging, Lord, your protection, your blessing be upon, Panginoon, sa mga bansa, higit lalo mga bansang pinili ninyo, kasama po ang bansang Pilipinas. Inangkin po namin, Lord, ang katagumpayan, katugunan sa aming pong panalangin, ang proteksyon, maging, Panginoon, sa aming pong government officials, sa pangunguna po ng aming pong presidente, your protection be upon them, knowledge and wisdom be upon them. At patuloy na binawasak lahat ng blindness, lahat, Panginoon, ng deception or kahit corruption or greediness behind this pandemic, Lord. In Jesus' name, we bind and destroy all of those in Jesus' name. In Jesus' name. At Lord, kayo magbigay ng wisdom and knowledge sa lahat ng pamunuan, Lord, how to deal this kind of problem. Salamat po, aking Ama. We declare healing and deliverance, God, be upon our nation and the nations of the world. We love you, Father. We praise you. We adore you. To you all the glory, the honor, the praises, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and amen and amen.